Bago po tayo mag-umpisa sa ating gawain sa umagang ito, ay isang pakiusap lamang po ang gusto naming iparating sa inyong lahat. Sa lahat po ng mga kapatid natin dito sa loob ng dambana ngayon na mayroon pong mga dalang cellphone, please po, pwede po bang makiusap? Paki-off lang po ang inyong mga cellphone sandali upang sa ganun ay walang maging sagabal sa ating gagawin. Please po, kasi napakahalaga po nitong ating gawain. Dito po ay mayroon kayong maririnig na magsisipagbahagi. At sana po ay kapulutan natin ng aral ang lahat ng maririnig natin sa kanila. Kaya po ang pakiusap namin, please po, paki-off lamang po ng inyong mga cellphone. Gusto ko na rin pong samantalahin ang pagkakataon na makapagbati sa ating mga kapatid, sa ating kapatirang Divine Mercy sa iba't ibang panig ng mundo na sa ngayon ay naka-tune in po sila dito sa atin, sa ating gawain. At ganoon na rin po, sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon para batiin ang ating mga kapatid na nagmula pa po sa Valenzuela. Palakpakan po natin sila. Isa pong malaking grupo ang Valenzuela sa ngayon. Ganon din po ang ating mga kasama, mga kapatid na nagmula sa Mapaniki. Palakpakan po natin ang ating taga Mapaniki. Sa inyong lahat po, sino po ang mga bago na kararating lamang po ngayon dito sa Dambana? Welcome po, ma'am. Buti po at napag-ukulan nyo kami ng oras dito. Nag-iisa lamang po ang bago. Ay, marami po sa labas, mga kuyang, mga kapatid. Welcome po kayo dito sa amin. Gusto ko rin pong ipabatid sa inyong lahat, sa taga Valenzuela at Mapaniki po, kahit po dun sa ibang mga kanugnog barangay pa natin dito. Baka po mayroong gustong maging cup sa inyo, sa mga kalalakihan. Kami po ay nagnanais pa na madagdagan ng cups. Kaya po, makipag-ugnayan lamang po sa iba't ibang mga kapatid naming caps na nandyan kung kayo po ay interesado. Salamat. Tunay pong napakahiwaga ng Ama. Kasi hindi ko po alam na ako ay magpa-facilitator ngayon, umaga. Kasi po, ang nalaman ko po nung nakaraang linggo ay facilitator po ako. Kaya lang, hindi po natapat sa araw ng duty ko. Dati po ang aking kumaring Ana, pagka po ako ay facilitator, tinatawagan po niya ako o tinitext niya. Pero hindi po kami nagkaroon ng komunikasyon. Nalihis po doon sa araw ng duty ko. Kanina po si kapatid na Edith ay nakita ko, ang gusto niya nga po ay pag-sharein ako o pakantahin ako. Nauwi po dito sa pagiging facilitator ko po. Kaya po, purihin ng Ama dahil alam kong kaloob niya ito na ako ay maging facilitator ngayong umaga. Alam po ninyo, sa umagang ito maririnig nyo ang iba't ibang mga kapatid natin na magsisipagbahagi. Maikukwento nila sa inyo kung paano, kung anong hiwaga, kung anong mga biyaya ang nakamtan nila simula nung tanggapin nila ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Dito po, pinakikiusap po namin sa inyo, ang oras namin dito ay mahalaga. Mahalaga na sinasabi ko po dahil ang gusto ko po, lahat ng mapapakinggan ninyo doon sa mga kapatid nating magsisipagbahagi, sana po ay pakinggan ninyo lahat. At alam ko, I assure you na kapupulutan po ninyo ng aral ang lahat na maririnig ninyo. Kaya po, doon sa iba na may mga karanasan na may mga biyaya nang natanggap, kung hindi man po kayo kasama dito sa listahang ginawa ngayong umaga, listahan po ito ng magsisipagbahagi, mangyari po lamang na itaas po ninyo ang inyong kamay. Huwag po kayong mahihiya dahil po ang hiwaga ng Panginoon at ang biyaya ng Panginoon ay dapat nating ikalugod at hindi natin dapat ikahiya. Amen po ba? Sa umagang ito po, ang napakapalad po na tatawagin ko
na magbabahagi sa atin ngayong umaga ay ang ating kapatid, isa po itong alagad na totoo pong napaka-active niya. Although na malayo pa rin po ang barangay na kanyang pinanggalingan, pero nagsusumika po siya na makarating dito at makaganap sa gampaning iniata sa kanya ng banal na espiritu sa katuwahan ng ating mahal na Ate Punching. Palakpakan po natin ang ating kapatid Desiree Briones from Mapaniki. Purihin at sambahin ka, dakilain ka, O Diyos, samang dakila sa lahat, sa wagas at walang hanggang pag-ibig mo, na sa bawat araw ay patuloy at patuloy na ipinapadama mo. Nawa, Ama, sa umaga pong ito, ako po'y dulutan mo at bahaginan mo ng lakas ng loob, karunungan upang hindi po ako maging daan ng pagkakasala ng mga kapatid ko na naririto ngayon. Nawa po, Ama, kung ano pong karampatang na ibahagi ko, naway makapagdulot po sa kanila ng lakas at katatagan ng kanilang mga kalooban at sarili nilang mga pagsubok sa buhay. Muli po, Ama, maraming salamat at magandang umaga po. Buhay po ba ang Diyos? Madalang lang po ako makarating dito. Sa isang linggo po, isang beses lang. Pero sa kalooban ng Ama po, lingid man po sa inyong kalaman, mga kapatid ko na tagasunod, ako po'y pinagkalooban ng mahal na Apo Punching ng payak na gampanin po sa aming baryo, na ito po sa kalooban din ng Ama. Pinasasalamatan ko po ng malaki sapagkat pinatutunayan po ng Ama na siya bilang banal na espiritu ang humirang po sa bawat isa niyang mga alagad, na kailangan po kung ano po yung pinadama niya sa amin ay pagyamanin namin. Kaya po mga mahal na kapatid, hindi ko po ibabahagi kung paano ako maglingkod sa amin. Kung hindi, ang gusto ko pong ibahagi ngayon sa umagang ito ay ang karanasan ko po bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Sa akin pong naging kaganapan sa aking buhay, yung aking pong kabiyak ng puso ay bumabiyahe po, driver po siya. Malayong lugar po sa Isabela ang kanila pong pinupuntahan. Ngayon po nagkaroon ng pagkakataon na gusto niya pong magpahinga. At pagkatapos po yung kanya pong kumpare o naging amo niya na rin po na pinagmamaniwan niya po ng truck, sila po yung umakyat sa Isabela, yung kabiyak ko po naiwan. Ngayon po, tinawagan po yung kabiyak ko ng kanyang kumpare at sila daw po ay nasiraan. Nasiraan daw po sila. Ngayon, meron pong piyesa na naiwan doon sa bahay ng kumpare namin at gusto po ihatid po ng kabiyak ko. Yung pong piyesang kailangan doon sa truck. Ngayon po, sabi ko, huwag kang pumunta. Kasi po pinabatid po sa akin, kung hindi po sana ako nagkakamali, na ang sabi po, huwag daw paalisin at may magaganap na hindi maganda. Ganun po. Kung inyo po naman pagniniwalaan. Pero ito po'y pinapahayag ko sapagkat dakila nga po ang Diyos. Ngayon po, sabi ko, huwag kang tumuloy. Talagang ayaw ng kalooban ko na ikaw ay umalis. Sabi ko ganun. Pero sige na yan ka bilang pakikisama. Sabi ganun po. Bilang pakikisama, pupuntahan ko na, ihahatid ko na. Sabi ganun. Di gabi po, alas 9 ng gabi, umalis po siya. Siyempre po, matagal din ang biyahe doon, Isabela. Alam niyo po, nung umaga po, na parang po yung aking alalahanin sapagkat tumawag siya. Sabi niya sa akin, sabi niya ganun, pakihanap nga yung wallet ko dyan, kasi yung lisensya ko nandyan. Di ko yata nadala yung wallet ko, sabi niya ganun. May laman naman po yun, 1,000 pesos. Ngayon, sabi ko wala, kahit saan sulok ko ng bahay natin tingnan, wala, sabi ko ganun. Ang sabi po niya, ganun ba? Baka nalaglag sa bus na sinakyan ko. Sabi niya ganun. Siguro nga, sabi ko naman po, kasi wala talaga dito. At pagkatapos po nun,
Sige, Eka, pagtatanong ko dun sa terminal ng bus na sinakyan ko, hindi na po siya, tapos na po yung pag-uusap namin. At pagkatapos po, nanalangin ako, sabi ko, Ama, salamat po, sabi ko, yung pinabatid niyo po, di po naganap. Pero po, nung dumating siya, doon siya nagkwento. Ang sabi po niya, alam mo, Eka, nung hindi mo ako pinapaalis, ang nangyari sa akin, o sa bus na sinasakyan ko, muntik nang mabangga. At kung talagang, Eka, na sabi po, kung mapapabilis pa daw po yung takbo nila, mamamatay daw po yung driver, pati siya, dahil nasa likod po siya ng driver. Tingnan niyo po, purihin ng Ama, di po ba? Alam niyo po, ang naging leksyon ko doon, yung hindi po ako nagalit dahil may nawala po siyang pera, wallet at lisensya. Hindi po ako nagalit kasi pinabatid po sa akin ng Ama na yung 1,000 ba na yun, mabibili ang buhay ng kabiyak mo. Di po ba, mga mahal na kapatid? Kaya po, wala pong guni-guni sa amin na sayang yung 1,000 pesos na yun. Sapagkat ang pera po nakikita, ang buhay po hindi. Di po ba? Kaya po, hindi, wala po akong naramdamang galit, pagkainis, wala po talaga. Sapagkat ako po'y binayayaan ng Panginoon ng malawak na pangunawa. Di po ba? Kaya po tayo mga mahal na kapatid, maiksiman po at saka payak lang po yung aking kwento sa inyo, yung pagsasalaysay kasi po para hindi na humaba. Ang gusto lang pong ituran na yung pong ating pag-unawa sa ating kapwa, habang po tayo ay malakas, habang po tayo may pag-isip na maliwanag, damahin po natin yung kalagayan ng kapwa natin. Sapagkat hindi po natin hawak ang ating buhay. Di po ba? Hindi natin alam kung ano magiging kaganapan bukas. Di po ba? Ngayon po tayo malakas. Kung halimbawa po bukas tayo po ay pahihinain na, magkakaroon tayo ng pagsubok na ganon. Di po ba huli na? Para natin masabi na mahal natin ang ating mahal sa buhay. Di po ba? Kaya ganon din po sa ating paglilingkod. Mga mahal na kapatid, huwag tayong mahuli sa kalooban ng Ama upang kilalanin siya. Sapagkat ang pagkilala sa Diyos ay isa po nating kayamanan. Sapagkat ang kayamanan na pagkilala sa Diyos ay siya pong ating kalakasan. At kung inyo pong tatanggapin, magkakaroon po tayo ng katatagan at pag-asa sa buhay. Na kung kayo po ay mahirap at aba, kayo po hinahanap ng Diyos. Sapagkat wala po kayong ibang aasahan kung hindi ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po mga mahal na kapatid, siguro po ito ang daan, ito po ang lugar upang tayo makapagbalik loob sa ating Panginoon. Sapagkat ang buhay po ay may hangganan, pero ang biyaya ng Panginoon walang hangganan. Araw-araw at patuloy po siyang nagbababa ng kanyang biyaya at gantimpala para sa mga anak niyang tapat na naglilingkod sa kanya. Kaya nawa po, huwag tayong magsawa sa lahat po ng ating mga dinaranas sa ating buhay, maging ito man po ay pagsubok, kaya po natin yan dalahin sapagkat kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Marami pong salamat at magandang umaga po muli. Maraming salamat kapatid. Dito po sa inyong narinig, kaya po kanina nung nagsalita ako nung una pa lang, gusto ko pong sa tuwing merong magsasalita dito sa ating harapan, ay gusto ko pong mapakinggan yung mabuti. Kaya po, please, pakibulong nga po sa inyong mga katabi. Kapatid, walang tulugan. May napapansin po ako pumipikit eh. Hindi ko po malaman kung yung pikit na yon, kung talagang medyo nakapokus siya o baka naman po inaantok lang. Kaya po kung inaantok lang, please, hindi po ito ang tamang oras para matulog. Ito po ay dapat nating samantalahin. Bihira po itong mga gawain na katulad nito. Kung narinig po ninyo ang kahiwagaan ng Panginoon ay ibinigay sa kanyang asawa. Ano po? Sa kanyang kabiyak. Sa atin po, walang hindi niya ibibigay. Basta tayo buong pananalig, pagtitiwala, ibigay natin sa ating Panginoon. Walang imposible sa kanya. Amen po ba? Okay. Walang tulugan ha. Pakinggan po ninyong mabuti kasi mamaya po pagkatapos ko na magsalita rito, magbibigay po ako ng short quiz sa inyong lahat. Kaya po kailangan ma-perfect nyo. Okay? Okay po. Ang pangalawang magbabahagi po ay ang kapatid kong Caps Mauro Malonzo from Bizal, Santo Niño. Palakpakan po natin si kapatid na Mauro.
Salamat po, Ama, sa dakilang araw na ito. Pinupot, pinasasalamatan po kita. Buhay po ba ang Diyos? Isang magandang umaga po sa atin lahat, sa akin pong mga minamahal po mga alagad, sa atin pong mga choir, mga caps po, at sa inyo pong mga tigasunod, mga pasyente. Isang magandang pamagitan po ng ating mahal na Apo na dinadaloy ng Banal na Espiritu. Dito ko po natagpuan ang kagalingan na kung titignan niyo po ang aking balat ay nababakbak po, buong katawan po, na talaga pong napakadakila po ng Diyos, napakahiwaga po niya sa pamagitan po ng mahal na Apo na ginapit na ating mahal na Panginoon. Ako po ay gumaling at kita niyo naman po na ang aking pong balat ngayon ay awa po ng Diyos ay mahusay na. Kaya pinupuri ko po at pinasasalamatan ng Panginoon sapagkat tunay po na siya ay dakila at walang hanggan po ang kanyang awa at pagbibigay po sa ating lahat. Kaya po ang masasabi ko lang po sa mga kapatid ko na may karamdaman, patuloy lang po tayo magtibay, manalig na siya po ay tunay nating aasahan at wala nang iba sapagkat siya po ang nagbigay sa atin ng buhay. Kaya po siya rin po nakakaalam kung ano man po ang kagalingan sa bawat nating karamdaman. Kaya purihin po at purihin ng Diyos sapagkat napakadakila po. Tunay po na ako po ay nagsusumikap bilang rin po isang tao. Kapatid, nakita po ninyo, narinig po ninyo, panibagong hiwaga na naman po na ang Panginoon ay binigay sa ating kapatid na Caps, na si kapatid na Mauro. Dito po sa dambanang ito, maraming klase ng sakit na gumagaling po dito. Ano po? Maraming klaseng sakit po. Alam po ninyo kung siguro ilululan lamang natin sa isang bus, ay kulang na kulang yung mga taong napagaling dito. Alam po ninyo, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang lahat ay gumagaling. Isang paalala lamang po, babanggitin ko po sa inyo. Ang ating mahal na Apo Kunching po ay hindi albularyo. Hindi po siya albularyo. Ang ating mahal na Apo Kunching po ay kinalugdan. Ginagamit ng mahal na Espiritu para sa ating lahat. Kaya po laging sinasabi ko sa inyo, kung mayroong pagkakataong mga katulad nito, samantalahin natin, pakinggan nating mabuti. Napakaraming nagagamot dito. Hindi lamang sakit ng katawang lupa, kundi alam po ninyo ang masigit na dapat na gumaling sa atin ay ang ating kaluluwa. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Sorry po, hindi po pala ito magbabahagi. Kung hindi, ito po ay mag-aalay sa atin ng isang awitin. Again, another Caps na naman po ito sa katauhan ni Caps Larry Clemente. Para alayan po tayo ng kanyang awitin. Palakpakan po natin. The prayer ba? The prayer. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa hapong ito. Buhay po bang Diyos? Amen. Salamat po. Ako po ay nahilingan na magbigay ng isang awitin
Ngunit bago po ako umawit, nais ko pong magpasalamat at i-welcome. Kasi po, sa buong panahon ng aking pagiging CAPS, noon lang po ako nasama sa misyon. Doon sa lugar sa Mapanike, noong 23 ng Agosto, at saka, baliktad po. Valenzuela po pala yung 23, tapos yung a week before, yung Friday noon, sa Mapanike naman po. At first time ko pong nasama sa kanila. At galak na galak po ang aking puso at napakapalit po nakakasama po ako sa kanila. Maraming salamat po sa pagtanggap nila sa amin doon. Ang aawitin ko po sa umagang ito, na sa buhay po natin, sa pagtungo po natin dito, karamdaman man o pangyayari sa ating buhay, tayo po ay kailangang magtibay, manalig, at siyempre po maghintay. Dahil sigurado po, dahil ang ating dakong ito na ating pinupuntahan ay mayroong isang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching na ipagkakaloob ang ating kahilingan. Kaya ang awitin ko po, ang pamagat po niya ay maghintay ka lamang. Mami Bet, payaram lang po ng kantang ito. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa, mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat nga lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ang ikot ng mundo ay hindi laging bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakanta, basta't maghintay ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa, mayroong saya. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat nga lumaban ka. Kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ang ikot ng mundo ay hindi laging bighatid kasawian. Ang pangarap mo ay makakanta, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ang ikot ng mundo ay hindi laging bighatid
kasawian. Ang pangarap mo ay makakanta, basta't maghintay ka lamang. Maraming salamat po. Maraming salamat, kapatid na Larry. Alam niyo po, sa tuwing mayroong aawit dito sa ating harapan, wag lamang po yung galing kumanta o ano siya. Ang pakinggan po nating mabuti, namnamin nating mabuti yung lyrics po ng kanta. Ano po? Katulad po nung inawit niya. Ang ganda po nung lyrics po, no? Kasi sa atin pong mga tao, likas na tayo ay mainipin. Mainipin po tayo, di po ba? Amen po ba? Aminin, mainipin talaga tayo. Minsan pag tayo ay nagdadasal, gusto natin sa isang kisap mata, nandiyan na kaagad ang resulta, bibigay na kaagad sa atin. Pero dahil siguro po ngayon, meron na kayong natutunan. Dahil doon sa awitin ni kapatid na Larry, basta't maghintay ka lang. Ang mahalaga, naniniwala tayo sa Panginoon, nananampalataya tayo, hindi niya tayo bibiguin. Bibigay niya sa atin. Ano po? Amen po? Okay po. Ang pang-apat pong magbabahagi ay ang ating kapatid na Nora Violante from Valenzuela City. Palakpakan po natin sa ating kapatid na Nora. Magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng mga bago, sa mga caps, sa mga alagad. Magandang umaga po at lahat sigit sa lahat ng may karamdaman. Tama po ang sabi niya. Makinig po kayo sa lahat ng mga nagsasalita dito sa ibinubukan ng kanilang mga bibig. Ang may babahagi ko po sa inyo at lagi ko pinabahagi ang kagalingan ng aming karamdaman, kaming mag-asawa at ang aking mga apo at mga anak. At magmula po nung kami ay napunta sa lugar na ito, 2 taon na po. Ngayon lang, hindi na po kami nagpapa-ospital na talagang halos buwan-buwan nasa ospital kami. May madala-dala kaming anak o kaya apo. Buhat nung kayo mapunta rito, sa pamamagitan po ng chaplet, gumagaling po ang karamdaman ng aming pamilya. At nagpapasalamat din po ako sa mahal na Ama sapagkat ang lugar po ng Valenzuela City ay binigyan niya ng pagkakataon. Pinadama niya sa bawat isa sa amin ang kanyang pagmamahal sapagkat sa mga taong dinadala po namin dito, sa mga taong inaakay po namin dito, ay nagkakaroon po sila ng kagalingan. Hindi po lamang sa kanilang physical na karamdaman, lalo't higit sa kanilang kaluluwa, nagkaroon po sila ng kalakasan ng loob na baguhin ang kanilang damdamin na dati, sabi nga namin, katulad ko rin noon na masungit, minsan hindi nakakaunawa, minsan nga sabi, madalas ang minsan. Subalit na ako'y matuntong sa lugar nito, maraming pagbabago ang naganap sa aking buhay. Sa aking pakikipag-usap, minsan dumarating din ang pagkakataon na nakalilimot, pero pag naalala mo, talagang hihingi ka rin po ng tawad. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Ama sapagkat yung 2 kapatid ko ay nadala ko na po dito ngayon. Tuwing Sabado ay kasama ko na po. At hindi na po kami tulad ng dati na malayo yun, hindi kami pupunta, hindi kami sasama. Meron kami isang lugar kung saan ko sila susunduin. At salamat din po sa mahal na Ama. Noong nakaraang August 23, sa ikalawang anibersaryo namin, lubos-lubusan ang aming kagalakang mga taga Valenzuela na makita namin naroon ng mga alagad, ang mga caps, at saka yung iba pa mga taga Valenzuela na talagang
Nagtanong sila, tuloy ba ang mahal na apo? Nung sabihin namin tuloy, maaga po silang dumating. At nagpapasalamat din ako sa mahal na Ama sa paggabi niya sa amin nung araw na yun. Dahil po bago dumating yung August 23 sa Valenzuela, halos araw po ay umuulan. Po namin na bigay po sa amin ang araw na yon na wag naman po niyang papatakin ang ulan at makaraos kami sa aming pasasalamat sa aming misyon na yon. Ipinagkaloob po ng mahal na Ama at ng banal na Espiritu na makatapos po ang misyon ng maayos po. At umaasa po ako na susunod na misyon, kahilingan po namin mga taga Valenzuela. Ang pangatlong misyon po ay sa Pebrero. Medyo malayo po ang Agosto, kaya gagawin po namin ng Pebrero dahil marami pong humabol noong araw na yon. Subalit hindi na po talaga sila nakaabot. Kaya taos puso po ako nagpapasalamat sa mahal na Ama at sa lahat ng CAPS, sa lahat ng mga alagad, sa paggabay nila sa amin kung ano ang dapat namin gawin para sa aming buhay. Salamat po ng marami at nawa kayong mga may karamdaman. Manalig kayo, magtiwala kayo na ang kagalingan ay inyong kakamtan. Lagi na lang kayong manalangin at huwag kayong mawawala ng pag-asa. Tama po ang sabi ng ating kapatid, huwag po kayong maiinip. Ako po, hindi po ako nainip noon sa kagalingan ng karamdaman kong tumor. Hindi po ako nainip, naramdaman ko na lang po at napansin ng kasamahan kong teacher, maliit na po ang leeg ko. Salamat po sa mahal na Ama at sa kay Apo Conching na kinalugdan ng Espiritong Banal. Maraming salamat at nakilala po namin kayo at nakilala namin ng mga alagad na siyang gumagabay sa aming mga taga Valenzuela. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat din, kapatid. Siguro po, marami na tayong natutunan, ano? Siguro po, mamaya pag nagbigay ako ng quiz, perfect na yan. Ano po? Kasi po lahat, nakikita ko naman na nakikinig kayong lahat. Pero kung iisipin po natin, iba't ibang hiwaga ang maririnig natin sa iba't ibang mga nagsisipagbahagi. Yan po ang hiwaga ng Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang panglima pong magbabahagi ay ang ating kapatid na Brando Ilardo from Mapaniki, Pampanga. Palakpakan po natin kapatid na Ilardo. Good afternoon po sa inyo lahat. Very thankful po ako for this opportunity because last week po, yun po yung unang pagpunta ko rito, nakapag-speech din po ako. Tapos ngayon po, bali pangalawang punta ko po, nilista po ulit ako, bali siguro po para sa akin po talaga tong speech na to, and then this time, share ko po how one person changed my personality. Siguro siya yung ginamit ni God para magbalik loob ako sa kanya kasi sa tingin niya, malamang siguro wala na ako sa landas na dapat kong tahakin. Before, hindi ako pala simba. Actually, talagang hindi. Sometimes tuwing birthday ko lang. And then, one day I met someone who changed my life. He teach me how to do this. And then, nung nagpakasal kami, nung nandito na ako sa Pampanga umuwi, dinala niya ako rito. Pero ang tagal na nung siguro 2 months ago. And then, next week lang ulit nagbalik kasi yung sa schedule ko. Pero yung unang punta kong yun, isa lang yung dinasal ko kay Apo Conching, tsaka dito. Ayaw ko sa kanya, alam mo yung dapat sa akin, alam mo yung makakabuti sa amin, alam mo yung dapat na ibigay sa akin. Yun lang po yung siniling ko, wala na ako ibang hiniling. Hiniling ko po yung mga iligtas nyo yung sa kapahamakan yung pamilya ko, kagalingan. Pero yung sa akin po, yun lang po yung sinabi ko sa kanya. Gabayan mo ako sa dapat kong puntahan. Tapos yun nga po, eto na po, dire-diretso na. Actually, hindi ko po alam na makakapunta pa ako ngayon dito kasi sa schedule ko. Yung
nung last Thursday po, nasa opisina po ako, na-cancel lang po yung schedule ko ngayon. Tapos nung Thursday po ng gabi pa uwi ako rito, nag-iisip na ako, ayain ko yung asawa ko tsaka yung bilang ko rito na pumunta. Tapos nung nasa bus na po ako, nag-iisip na ako ng speech ko, hindi ko alam kung bakit. Tapos nung pagdating ko sa bahay, sa Pampanga, inaya ko na yung asawa ko na punta tayo rito, napunta tayo dito na ngayon. Pala, Biyernes lang pala kahapon. Hindi ko alam. Tapos ngayon, natuloy kami pero hindi ko kasama yung bilang ko. Siguro, ito yung dahilan kung bakit ako nag-iisip ng speech ko. Kasi magsasalita pala ako ngayon dito. Ngayon, umiyak na kasi siya eh. Gusto niyo po ba malaman ba't siya umiiyak? Yun po. Bali, madami na pong kahiwagaan na binago sa akin si Apo Conching o yung ama natin. Kasi po, in the way I think, in the way I move, in my daily routine, madami po talaga. Tsaka po yung pagpasensya ko ho, sa pag-uugali, madami rin no. Tsaka kahit na wala akong napagaling sa akin dahil wala po akong sakit, pero yung sakit ko po sa aking mga kasalanan na ipinagaling niya. Tsaka may pakiusap din po ako sa inyo, sana po yung pagpunta natin dito ay hindi po natin gawin na paghiling lang sa kanya. Sana po gawin natin to, yung ano po, gawin po natin siyang deboto. Kumbaga, para mas diretso po yung blessing sa atin. Kasi kung puro hiling lang po yung hihilingin natin sa kanya, mapapaisip din po siya kung talaga bang nagbalik loob tayo sa kanya. Kasi as of now, wala na po akong hinihiling sa kanya, binibigay niya na lang po sa akin lahat. Sinusunod ko na lang din po yung dapat kong gawin na pinapakita niya sa akin. Tsaka yung sa mga miracles po, sabi ko lang po sa kanya na, Lord, sana ganito. Yun na po, binibigay na po agad. Wala na po ako na nararamdaman na nagiging sagabal sa aking dapat puntahan. Tsaka ako na rin po yung mismong excited dito ngayon sa punta rito. Kasi hindi ko rin po alam kung bakit, siguro talaga pong dapat akong pumunta rito para sa po sa kanya. Kaya yun po, maraming salamat po sa inyo lahat sa pakikinig po sa aking maliit na sharing. Thank you po. Maraming salamat kapatid. At minsan pa muli ay napatunayan ninyo ang hiwaga ng Panginoon. Alam po ninyo siya, hindi niya inaasahan na nagtataka siya sa sarili niya kung bakit napapunta siya rito. Ganyan po kahiwaga ang Panginoon. Parang ako din, hindi ko rin iniisip na ako ay magiging caps pa pala ako rito. Na minsan lang din akong napunta rito, pero yung minsan na yon, naging madalas na po ngayon. Dahil po alam ninyo, nung first time na na-meet ko ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Conching, tandang-tanda ko po, hindi ko po maaring kalimutan. Na minsan sinabi niya sa akin, first time po kaming nag-usap, nagkaharap, anak, ito na yung tamang daan na tatahakin mo. At alam po ninyo, ang lahat sa pagkatao ko, para pong basura, parang alikabok na pinalis, na winalis, na wala pong lahat. Ang pagiging mainiping ko, ang pagiging mainitin ng ulo ko, bisyo, lahat, wala po. Alam po ninyo, lagi kong binabahagi doon sa aking mga kasamahan na nandito noon, sa lahat ng oras, kahit saan ako magpunta, ang 45 ay nasa katawan ko. Inalis ko po lahat yun. Wala na po akong baril ngayon, ibinenta ko na po lahat. Rosary po ang madalas na nalaman ng bulsa ko. Palakpakan po natin ang buhay ng Panginoon. Kaya sa iyo kapatid, alam ko merong isang umiiyak, lumuluha. Pero ang luhang yan, alam ko, hindi luha ng kalungkutan yan. Kung hindi luha ng kagalakan. Ipagpatuloy mo kapatid, andito kami kasama ng ating minamahal na alagad, lalo tigit ang ating mahal na Apo Conching para sa inyo mag-asawa. Muli po, isang magandang dilag ang magbibigay sa atin ng isang awitin. Palakpakan po natin ang ating kapatid na si Bunso. Sa mapagpalang umaga po, muli po ay sa mapagpalang umaga sa tanghali ito. Hindi naman tatay.
Baka maniwala sila. Pinagaganda lang po tayo ni Lord. Amen po ba yun? Hindi nababakas sa mga dinadalisay na tuwing talaga naman pong pinagaganda ni Lord. Kasi nga po, ando roon yung lakas at pagtitibay sa kabila ng pinagdaraanan. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Muli po ay purihin at dakilain ng ating Panginoon sapagkat muli po ay nabigyan ng pagkakataon upang makapaghandog at magpag-alay sa Kanya. Marami po akong utang Ilang araw na po ako di nakakapaghandog sapagkat meron po akong ginagampanan. Subalit batid ko po na ito po ay kalooban niya, kaya nagaganap. Kaya muli po ay aalayan ko siya, gayon din naman po kayong lahat. Namnamin po ninyo ang awiting ito at alam kong favorite mo to, Tay. Para din sa'yo. And oh, my soul so weary when troubles come and my heart burdened me, then I am still and wait here in the silence. Okay, sige po. Take 2, napakataas po eh. Baka hindi ko ma-reach yung mountain. Pero alam ko hindi ako pababayaan ni Lord. Salamat, Tay. Taas nga po eh. Muli po ay namnamin po ninyo ang lyrics. Napakaganda po itong awitin na ito. Ano po? When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened me, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on the mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can pay. There is no life without its hunger. Its restless heart beats so imperfectly. But when you came and I am filled with wonders, sometimes I think
I glimpse eternity. Erase me now, so I can stand on the mountain. Erase me now, to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. Erase me now, to more than I can be. Erase me now, so I can stand on the mountain. Erase me now, to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. Erase me now, the more than I can be. Erase me now, so I can stand on the mountain. Erase me now, to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. Erase me now, to more than I can be. Erase me now, to more than I can be. Purihin at dakilain ang ating Panginoon. Sadya nga pong ang kanyang patnubay at gabay ay hindi nawawalay magpakailanpaman, sapagkat yun ang pangako niya. Di po ba? Ibuka mo ang bibig mo, gagamitin ko ang tinig mo, subalit ako ang patnubay mo, kaya huwag kang matakot, ako ang sasayo. Sa awa at habag ng ating Panginoon sa patnubay niya, hindi naman po niya pinababayaan. Amen po ba? Kaya sa tuwi na po, ay sabi ko nga po, kung anong kalooban mo Ama ay siyang maghari sa akin sa araw na ito, sapagkat ilang araw nga po ako hindi nakapaghandog at ng pag-alay. Kaya maraming salamat muli, Tay, at bigyan mo ako ng pagkakataon upang makapaghandog sa Diyos na buhay. Po ay para sa inyong lahat. Where there is fear, I cannot hate. Where there is pain, I can hear. Where there are wounds, I can find. And hunger, I can feel. Lord, brought me kindness. Lord, grant me strength. Grant me compassion where I may be your heart today. Where there is hate, I can confront. Where there are yours, I can release. Where there are captives, I can free. And hunger, I can appease. Lord,
Lord, grant me strength, grant me compassion, that I may feel your heart today. When comes the day I dread to see a broken world, compare me from the simple hope that your people I may be whole. Where there is pain I cannot help, where there is I can hear, where there are wounds I can hide, and hunger I can feel. Lord, grant me courage, Lord, grant me strength, grant me compassion, that I may feel your heart today. And when I've done all that I could, yet there are hearts I cannot move. Lord, give me hope, that I may feel your heart Maraming salamat. Thank you, Bunso. Alam po ninyo, hindi rin nasunod yung gusto ko, no? Na walang pipikit, ano po? Pero hindi ko po kayo masisisi. Kahit man po ang inyong aban lingkod, napipikit din. Kasi po, talagang maganda yung inawit niya, ano po? Ang huling magbabahagi po sa atin sa umagang ito ay walang iba kung hindi ang ating kapatid na si Mercedes De Lesmo from Valenzuela City. Palakpakan po natin siya. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po sa iyo, mahal na Divine Mercy, at sa ating mahal na Apo Conching na kinalugdan ng Ama. Ako po ay bago magpatotoo na talagang buhay ang ating Ama, ay nais ko muna pong pasalamatan ang lahat ng nakarating sa amin sa Valenzuela City sa aming ikalawang taong anibersaryo. Taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat. Mahal na mga taga-alagad, mga kaps, at sa lahat ng dumalo sa amin doon ay nagpapasalamat po kami. Talagang napakabuti ng ating Ama, sapagkat muli po kaming dinalaw ng banal na Espiritu sa aming lugar sa Valenzuela. Kaya taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat. Ako po ay magpapatotoo sa inyo na talagang buhay ang ating Ama. Sapagkat sa loob po ng isang buwan
buwan ng Abril, ay tatlong beses po akong na-ospital noon. Ang una pong pagkaka-ospital ko ay tumaas ang aking diabetes na 550. Wala pong lubay ang aking pagsusuka. Pumayag na po ako sa kanilang mga anak ko na pumunta ng ospital. Magpadala ng ospital. Noong pong oras na iyon, ay nananalangin po ako sa Ama na sana po, Ama, ay pangunahan mo ang mga doktor o mga nurse na natitingin sa akin at kayo po ang mahiwagang manggagamot para sa aking buhay. Nananalangin po ako sa Ama na pangunahan nga po ang mga doktor at nurse. Sa madalit salita po, puro ang isinaksak sa akin, yung ano ba tawag doon? yung pampababa ng dugo dahil 550 nga ang dugo ko. Noong pong mga oras na yon, mga 3:00 ng madaling araw, naayos na po ang lahat ng sinasaksak sa akin mga antibiotic. Ako po ay nagsasalita na habang ako'y natutulog na hindi nila maintindihan kung ano yung sinasabi ko. Pagkatapos po ay nagcha-chaplet na raw naman ako. Kabisado ko raw habang kong tulog ang pagcha-chaplet sa ating Divine Mercy. Pagka umagahan po, tatanungin nila ako kung ano yung sinasabi ko. Hindi ko nga po alam dahil tulog ako. Wala akong malay doon, sabi kong gano'n. Hindi ko alam yung mga sinasabi kong gano'n. Sa madalit sabi, umaga noon, ng araw na yon, panibago na namang mga antibiotic ang sinasaksak sa akin dahil nga po sobrang taas ng aking diabetes. Hindi po ako kumakain, puro lang po, tubig at kape. Nga po, noong pong makaraan ng 5 araw o 6 na araw, sabi ng doktor ko, pag ako hindi kumain, tumikim kahit paunti-unti, ay hindi ako palalabasin ng ospital. Ako naman po ay naninimdim dahil magtatagal ako. Pinilit ko pong makakain. Kaso po, ang nahiling kong pagkain ay bawal naman. Tinanong nila sa doktor kung pwede, naipakain sa akin yun. Umakoy naman yung doktor, dahil di naman makakakain ng marami yan eh. Sige, ibigay nyo kung ano gusto. Ganun nga po, nakatikim nga po ako nung nahiling kong pagkain, mga 4 na subo. Pagkaraan noong check-upin po ako uli ng doktor ay, okay, bumaba na ang iyong diabetes, sabing ganon. Pag niya nagpatuloy ang babang iyan, ay pwede ka nang umuwi sa loob ng 6 na araw. Nag-intay po ako at nagpapasalamat kay Apo Conching sapagkat siya po ang naging inspirasyon ko habang ako'y naroon sa ospital. Kapag medyo po ako nalulungkot o naninimdim, papaalalahanan ako ng aking anak na ano ang sabi ni Apo Conching, ano ang kanyang mensahe kapag dumating sa atin ang pagsubok, huwag nating salubungin ang lungkot. Sabing ganun niya. Kapag nabanggit na nga po sa akin ang mahal na Apo, talaga pong sumisigla ang katawan ko at talaga pong nais kong makalabas na at lumakas ng tuloy-tuloy. Nakalabas na po ako sa loob ng 1 linggo. Makaraan po ang 1 linggo pagdating ng check-up. Sabi ng doktor, hindi na ako makaakyat sa itaas para doon ako check-upin at sumobra naman daw po ang baba. Kailangan din daw po ay ako ng ospital para saksakan ng pampataas naman. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko gano'n. Babalik lang natin, balik na naman tayo. Ganun nga po, noong isang bumaba nga po ang doktor para ako check-upin dahil hindi na ako nakaakyat ng itaas, siya na po ang bumaba sa akin. Diretso nyo na niya agad sa doon sa ospital uli.
at panibagong saksak na naman ang antibiotic para naman sa pangtaas ng dugo dahil sumobra naman ang baba. E di ganun nga po, habang ako'y nanalangin sa ating Divine Mercy, patuloy po kaming nananalangin ng aking mga kasamahan, grupo ng Valenzuela. Tinadalaw nila ako doon upang sama-sama naming idalangin sa Ama ang maaga kong pagaling at kalakasan. Sama-sama po kaming nanalangin kay Divine Mercy, pati po yung aking anak. Pagdating ng alas 6, kami po ay nag-chaplet doon sa ospital. Kaya dumating po uli ang 1 linggo sa pananatili ko ng ospital. Naging normal na naman po ang diabetes ko. Pero dumating po ang 1 linggo na naman, tatapat ng Lunes Santo. Umatake na naman po sa akin ng naubusan naman ako ng tubig at ng hangin sa loob ng katawan. Ay sabi ko, ito na nga ang wakas ko siguro. Sabi kong ganon. Sabi ko kakot sa mga anak ko, kung ako man ay hindi makatawid sa pangatlong ospital na ito, bahala na kayong magsama-sama ng mahusay, mabuti. Kayo ay magsama-sama ng hindi nagkakagalit. Lagi kayong nagkakaunawa-nawa. At sana kako kung sino ang wala sa inyo ay magbibigay. Dahil kayo lang magkakapatid ang magtutulungan kapag ako ay nawala na. Ganon din po sa aking mga apo na nakapaligid sa akin noon. Ganon din po ang habiling ko sa kanila noon. Dahil talaga pong, kumbaga sa pinanghinanaan na rin ako ng loob ng mga oras na yon. Dahil natapat pa nga ng Lunes Santo, Santo, hindi ako nakaganap sa tungkulin na ginagampanan naming mga magkakasama. Di dumating na po ang alas 6 ng umaga, matapos akong maghabilin sa aking mga anak at apo. Di sumakay na po ako doon sa sasakyan na magdadala ulit sa akin sa ospital. Tinanong nila ako, saan ba tayong ospital naman paparon? Sabi ko para malapit-lapit, diyan na lang sa May Kawayan, doktor. Dahil nagdadalaw naman kako doon yung doktor ko sa may pasyente niya. Diin nga po ang nangyari, doon ako dinala. Siguro sa sobrang mga saksak sa akin, wala nang nakitang ugat na dapat pumasok yung karayom na pagdadaluyan ng mga antibiotic at dextrose. Tumawag po yung doktor ko na ang gamitin daw sa akin naman ay yung mga karayom na pambata. Ginawa nga po noong tinawagan ng doktor na yun nga ang gawin sa akin, pambatang karayom. Dito po natagpuan ng ugat sa ganito, malapit na sa may siko. Bumilang po ng Martes Santo, Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo. Nung Miyerkules Santo po ng hapon, nagkataon namang nabali yung karayom. Panibagong gahol na naman ang mga nurse dahil lumalakad na raw ang karayom na nabali dito. Ay sabi nung doktor, putulin nyo yung may pinapuputol dito at yung instrumento na dapat pambunot doon sa baling karayom ay ibabad nyo muna sa tubig at saka nyo nananalangin naman ako sa Ama. Sabi ko nga po, Ama, ikaw na po ang bahala sa akin. Kung ano man po ang aking pagkukulang at naging pagkakasalang nagawa, igawad mo na po sa akin ang kapatawaran. At buong puso ko pong tinatanggap kung ano man ang maging kapalaran ko. Ituro mo po sa mga nurse na ito ang dapat na gawin upang mabunot yung baling karayom. Panalangin kung gano'n, di po nagtagal, bumuka yung instrumento na dapat ipanghugot.
Sabi ko sa Ama, salamat po Ama, dininig mo ang aking kahilingan sa iyo. Naabot po ng Miyerkules Santo, Huwebes Santo, di na ilipat naman, di na pwede rito sa kanan yung mga destros, ililipat naman dito sa kaliwa. Ikaw mga wala na pong ugat na pwedeng pagsasaka ng karayom na malaki. Dito po sa mahinlalaki, dumalo yung yung karayom uling pambata. Nagtuloy-tuloy na po yun. Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria. Noong pong Sabado de Gloria iyon, ako po ay nagising nagninilay-nilay alas 3 ng madaling araw sapagkat malapit na ang salubong noon. Salubong ay alas 4, alas 3 nagising ako. Nagnilay-nilay po ako sa Ama. At sabi ko nga po, salamat Ama, patuloy mo akong ginagabayan, patuloy mo akong nihipo. At sapagkat ako'y nadalangin laging-lagi sa Ama at sa ating mahal na Apo Conching, na talagang siya kong naging inspirasyon habang ako ay nasa ospital. Noong pong alas 3 na yon, panaginip man o katotohanan, talaga naman pong ako'y nananalig sa Ama. Suka po makita ko po sila sa paanang ko, 4, mahal na Ama, mahal na Kristong Hari, si Mama Mary, at kahulihan ay si Divine Mercy. Dahil isang klase po sila ng muka. Talaga pong ang lalaki nila at mga nakangiti sila sa akin. Naisip ko po noon na yun na ay salubong ko para sa aking kamatayan. Nagpasalamat muli ako sa Ama at ganin nga po, mangyari nawa ang iyong kalooban at hindi ang sa akin. Dire-diretso na po akong natulog mula nung alas 3 na yon. Alas 4, nagising po ako ng alas 7 ng umaga. Pasko na po ng pagkabuhay noon. Sabi ko, bakit kung ako'y patay na, bakit walang nag-iiyakan? Makapaligid ka akin. Wala ka ako sila, hindi, mga anak ko, mga apo ko, ba't di nag-iiyakan? Di ginalaw ko po yung sang kamay ko. Gumanon ako. Sabi ko, Aba, buhay pa ako. Piniling ko yung aking ulo. Nagalaw din naman. Ngayon, nung tsakang buhay nga ako, unti-unti na po akong dumilat. At nakita ko po yung 4 na nurse na sa aking tagliran. At mga nakatawa sila. Sabi, Nay, magaling na kayo. Sabi ganon. Maligayang Pasko po ng pagkabuhay. At maligaya rin po sa kaming nasisiyahan sa inyo. Habang kami ay nanonood sa inyong pagtulog, talaga pong nabakas namin sa inyong muka ang tunay na kasiyahan at nakangiti pa ika kayo. Sapagkat pag-asa ko nga po wala na ako, nagpasalamat ako sa mga nurse. Buhay na niya kayo na ngayon. Ang dapat nyo lamang gawin ay kumain ng kumain para maubos ang lakas nyo ay lubos na manatili at tuloy-tuloy na talaga ang inyong pag-aling. Muli po ako nagpasalamat sa Ama sapagkat muli po niyang ipinagkaloob sa akin ang buhay na ito na hanggang ngayon ay patuloy akong umaasa sa Ama na hindi niya ako hihiwalayan at tutulungan niya ako lagi sa aking pangangailangan sa bawat oras. Papuri po at pasasalamat sa Ama ang aking iniuukol araw-araw at gabi-gabi sapagkat wala po akong magagawa kundi ang magpasalamat at magpuri sa ating Ama. Ganun nga po nangyari, lumakas na ako, 4 na buwan ko na po ngayon na nananatiling malakas, masigla. At ang pagpupuri ko po at pasasalamat sa ating mahal na Apo Conching na siyang kinalugdan ng Ama na naging inspirasyon ko habang ako'y nasa ospital. Maraming pong salamat sa lahat. Sa lahat. Maraming pong salamat. At muli,
Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat din, mahal na kapatid. At minsan pa, muli ay inyong napatunayan na ang pagtawag, taos-pusong pagtawag sa Panginoon, kailanman ay pakikinggan niya. Magsitayo, maraming salamat po sa nagsipagbahagi.